Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Kamusta na po tayo lahat? Let's pray po mga kapatid. Start tayo. Welcome everyone. God bless you all mga kapatid. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa po biyaya na kami po ay patuloy nakakaten ng Bible study kahit dito sa online. Pagpalain mo ang bawat isa, pagalingin mo lahat ng mga may sakit karamdaman. And Lord, touch our heart, touch our mind, and reveal yourself to us. We ask you, Father God, to anoint us with the fresh anointing of wisdom, a revelation for the glory of the name of Jesus para maintindihan po namin ang malalim na bagay na bumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po ang aming teacher, ang Holy Spirit. All glory belongs to you, Lord Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen and amen and amen. Okay. Yan po ang awit ng ating kaibigan, Pastor Luis Boy Baldomaro. Thank you, brother Pastor Luis. Aka Boy Baldomaro. So atin pong i-convert ko lang itong aking gadget sa Bible. Paksa po natin ngayong gabi ay how to cast out demons. The biblical way to cast out demons. Okay. So, very interesting po itong paksa nito kasi marami hindi nakakaalam mga Kristiyano that we can still cast out demons, Especially ang mga kapatid natin mga cessationists. Kasi ngayon sa panahon po natin ngayon dalawang klase ang Kristiyano, naging dalawa. Why? Kasi inintroduce ni John Calvin noong panahon ng Reformation hanggang ngayon, dala-dala ng mga churches, yung tinatawag na cessationism. Siya nag-introduce niyan ng doctrine na yan, na si John Calvin po. Siya rin ang ama ng Calvinism na tinuturing. Ama ng Calvinism. Na doon nakuha niya yung maraming katuruan doon kay Augustine of Hippo, kay Bishop Augustine of Hippo. All right. So na nagkaroon ng dalawang pananaw ngayon, yung tinatawag na cessationism na inintroduce niya ni John Calvin noong unang panahon hanggang ngayon. Marami mga churches ang pinanghahawakan yung doctrine ng cessationism. Ano ba yung cessationism? Yun po yung from the word cease, huminto. Ano ang huminto? Huminto na ang manifestation of the presence and power of the Holy Spirit. Huminto na raw. Sa panahon natin, wala na raw yun. Huminto na rin daw ang mga powers and gifts of the Holy Spirit. Wala na rin daw yun. Meaning, ano-ano yung gifts of the Spirit? Speak in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of wisdom, word of knowledge, discerning of the spirits, gift of faith, gift of healing, workings of miracles. So, wala na raw yan. At nawala daw yan kasabay ng pagkawala ng original apostles. Iniisip ko naman, saan kaya sa Bible makikita yon yung nawala na? Bagkos, may mga talata po sa Biblia na nagsasabi, nagpapatuloy ang operation ng gifts of the Spirit na ito'y manifestation ng power ng Holy Spirit. So, hindi pwedeng alisin ng Diyos ang lahat ng gifts. Wala ni isang gift na inaalis ang Panginoon. Okay, konting review lang. Ano po? We are worshiping and serving one God.
Our one God is one being. But in that one being, sa isang Godhead po, there are three divine persons na nag-ooperate, kumikilos, at nagpapakahig sa atin bilang iisang Diyos. Po. Nandyan ang God the Father, God the Son, Jesus, kung tawagin ay the Word of God, nung hindi pa siya nagkakatawang tao, at nandyan din ang Holy Spirit. Okay. So we have one God with three divine persons or personalities, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. Tingnan nyo, ang ating Diyos, one of his good nature is, He is a giver. Lagi siya mapagbigay, lagi siya nagbibigay. Ano? Siya ang Diyos ng mapagbigay. God is a giver. But, ang ka-opposite niya, si Satanas. Satan is the thief, the taker. Siya ang kumukuha. Ano? Siya ang nagnanakaw. Siya ang bumabawi. So, ang ating Diyos hindi marunong magbawi. No? Pag nagbigay siya, binibigay niya talaga. Now, even in these last days, I believe na active pa ang Holy Spirit sa mga manifestation ng 9 gifts of the Spirit. Those 9 gifts of the Spirit na binanggit ko sa inyo kanina are the gifts of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit may gift, ano? Yung 9 gifts. Si Jesus, meron din mong gift sa atin, sa church. Ano yun? Sa Ephesians chapter 4, no? Verse 11 or verse 10 hanggang 14 na sabi doon, after Jesus ascended to heaven, nagbigay siya ng gifts, ministerial gifts sa church or sa body of Christ. At ang gifts na yon ay ministerial gifts, 5-fold minister gifts sa makatwid ay apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. No? I believe with all my heart, wala ring inaalis ang Panginoon doon. Saka natin discussin yung apostle, prophet, na may mga kapatid tayo na continuationist din, pero they believe na tinanggal na ng Diyos yung apostles and prophet, wala na raw in these last days. Hindi ako naniniwala doon. So although they are continuationists, hindi sila naniniwala. Iba-iba rin. Ako, continuationist ako, but I still believe that the 5-fold ministry gifts are still active in the body of Christ today. You know? There is the apostle, the prophet, evangelist, pastor, teacher. Those are the gifts of the Lord Jesus Christ sa church, sa body of Christ. Ano ang gifts ng Holy Spirit? The 9 gifts: speaking tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Those are the gifts of the Holy Spirit. Now, ano naman ang gift ng God the Father? Nakita nyo, may gift ang Holy Spirit, may gift din si Jesus. No? May gift din ang God the Father. Ano yun? Salvation. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang gift ng God the Father is Jesus Christ, His only begotten Son. Jesus is our salvation. See? So, lahat ng gifts nito ay in perfect operation and manifestation sa body of Christ na naniniwala that all these gifts are still active in these last days. No, nasa inyo na yun, hindi nyo tatanggap, hindi nyo paniniwalaan. But as for me, I still believe na walang tinatanggal ang Diyos. Bakit? Kasi sinabi sa Bible, Romans 11:29, for the gifts and the callings of God are irrevocable. Hindi binabawi, hindi nagbabago, hindi tinatanggal ng Panginoon. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Kung anong pagkatawag sa iyo, apostles o prophet o pastor, hindi babawiin yan ng Diyos. Nasa iyan ko, ikaw ang aalis sa calling mo. But still, pinanganak ka, yun ang calling mo. In-appoint ka ng Diyos na doon, huwag kang aalis sa calling mo. Because your anointing will always follow your calling. Pag nag-iba ka ng calling, ikaw ay pastor at nainggit ka doon sa prophet, gusto pinagpilitan mo maging prophet, sasablay ka, kapatid, kasi your anointing will not follow that calling. Kasi hindi mo calling yon. The anointing follows only doon sa iyo kung saan ka tinawag ng Panginoon.
At doon ka magsasucceed, doon ka magiging victorious. Doon uunlad ang spiritual life mo habang nagpa-function ka sa ministerial gifts, sa calling na pinagkatawag sa ng Panginoon. Anointing follows our calling. Okay. Now, so, yun ang isang talata, Romans 11:29, no? The gifts and the calling of God are irrevocable. Sa King James ay without repentance. So, meron pang isa, 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7. We have the testimony of Jesus na ano yun? Na hindi tayo daw papagkukulangin ng Diyos sa anumang gifts of God. Hindi raw tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob, anumang gift. Hanggang sa dumating muli at mahayag muli ang Panginoong Jesus. Meaning, mawawala lang, magdi-disappear, the gifts will cease kapag bumalik na ang Panginoon. Yun ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7. So, at present, hindi raw tayo papagkukulangin ng Panginoon sa anumang gifts. Eh, naniniwala ako doon. Bakit? Kasi sinabi ng salita ng Diyos eh. Paniniwalaan ko salita ng Diyos, hindi ang katuruan ng tao. Kaya ako, solid ako na I still believe na the body of Christ, the church, still will operate in the gifts and power of the Holy Spirit in these last days. Ang church ng Panginoon, pamula doon sa panahon ng mga apostles until now, is continuationist. Or continuationism. Kabaligtaran niya ng cessationist. Ang continuationist ay nakaka-experience ng miracles, power of the Holy Spirit, gifts of the Spirit, kasi what you believe is what you will experience. What you believe is what will transpire. What you believe is what will come to pass. What you believe is what you will experience, Lord, in this life and in your ministry. So, ano yung pinaniniwalaan mo? Okay. So, ako naniniwala ako, walang nawawala. Sino bang gustong may mawala? Eh, si Satanas. Siya yung tanggal ng tanggal. Kaya sabi ko sa session is, kung tatanggalin natin ang ministerial gifts, kung babawasan yan, tanggal yung apostles, prophet, at iba pa. But dito sa San Pablo, meron pong church dito na tanggal na lahat yun. Walang fivefold ministry gifts. Wala sila apostles, walang prophet, walang evangelist, walang pastor, walang teacher. Eh sabi ko doon sa miyembro doon, na dating kasamahan namin, sabi ko, paano kayo natututo? Sino nangangaral? Kaming lahat. Sino nagsasalita? Kaming lahat. Kung sinong gustong magsalita, malaya. Kahit ordinaryong miyembro, malaya. Abay, sabi ko, hindi yan safe ah. Paano kung may pumasok ng Jehovah's Witnesses at Mormons? Di pwede magpanggap na na Christian, di pwede sila i-pollute nila yung mga teachings to. Malabo yan. Hindi lalago. Okay. Kasi binigay ng Panginoon yung fivefold ministry gifts para mag-mature ang body of Christ, para lumago ang church ng Panginoon. At para wag madala ng iba-ibang mga kakultuhan na doktrina. Even in this last days, ako po, ang dami po ngayon naglabasan ng mga kakultuhan na doktrina. Huwag natin pag-usapan na mauwi tayo dyan. So, bilang sa continuationism, nandyan by the way, naalala ko, sabi ko sa cessationist, kung tatanggalin natin yung mga gifts, pati yung 9 gifts of the Spirit, at pati yung ministry gifts, bawasan. Tanggalin na rin natin yung gift ng God the Father. Kasi ang ministerial gifts, todo-todo, bigay yan ng Panginoong Jesus, regalo yan sa church. Ang 9 gifts of the Spirit, todo-todo, bigay din yan ng Holy Spirit naman. Ang God the Father, may binigay din siya. Ano yun? The gift of salvation. Pagtatanggalin natin lahat ng gifts, sige na, tanggalin mo na rin ang salvation. Ano mangyayari sa tao? Hindi maliligtas kasi tinanggal ang gift of salvation. Ano mangyayari pag tinanggal ang ministerial gifts?
hindi lalago ang church, no? At madadala ang church ng mga sari-saring mga kakultuhan na doktrina na naglipa na ngayon, pumapasok sa mga churches. Even yung matatagal na mga pastors na dadala po, no? May bagong kakultuhan ngayon, hyper-dispensationalism. No? Delikado ring aral yan. Bakit? Tinanggal na nila yung gospel si Jesus, yung four gospel. Gospel of Matthew, Mark, Luke, John. Wala na raw yun. At yun daw para sa mga Jew lang. At ang pagbabatayan daw ng ating mga doktrina ay yung mga teachings, mga letters, mga epistles ni Paul. No? At wala na raw si Jesus, si Paul na ngayon. Ay kita mo naman kako, doon sa kausap ko ay, naku po, halatang ano yan demonic, kakultuhan. Bakit? Tinanggal si Jesus at si Paul ang itinaas. Binaba si Jesus, inalis, itinaas si Paul. Kung buhay si Paul, baka pagbabatukan niya ano ba mga kalukuhan niyo? Mahiya kayo sa Panginoon na nagligtas sa atin. Alright. So, we still have the gift of salvation. We still have the gift of ministerial gifts. We still have the gift of the Holy Spirit, the 9 gifts of the Spirit. Okay. Pagmamadali ko na nautal po ako, pasensya na. Alright, ngayon punta na tayo sa topic. Kaya ako nabanggit yung cessationism kasi yung mga churches po na cessationism, they don't believe in casting out demons. Bakit? Sabi nila, wala na raw demonyo. Nung si Jesus daw ay nagtagumpay na buhay, na maguli, tinalo ni Jesus daw ang mga demonyo at Satanas. So therefore, wala nang demonyo sa mundo. Kaya sa Bible yun. Nung si Jesus na buhay na maguli, nagbilin siya. Ano? Buksan nga po natin ang ating Bible sa Mark chapter 16, verse 16. Tingnan yung sabi ni Jesus, ito, pamula nung si Jesus na buhay nagugli, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ang sabi ni Jesus, ganito, verse 15 po, and Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to all nations. And the one who has believed and has been baptized will be saved. But the one who has not believed will be condemned. These signs will accompany those who have believed. In my name, eto na. No? Matapos ng isang tao ay manampalataya, maging disciple ni Jesus, sasamahan siya ng mga tanda ng kababalaghan, ng mga kaloob ng Panginoon, ano? At isa sa mga kaloob ay ang kapangyarihan to cast out demons. Okay? These signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons. See? So, paano mawawala ang mga demonyo? Nagbilin nga si Jesus before He ascended to heaven, na sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Hindi naman sinabi ni Jesus na, ngayon, ako'y nabuhay na maguli, defeated si Satan, mga demonyo, hindi na sila mag-exist forever. Wala na sa mundo. Hindi ganun sinabi. Although defeated si Satan at mga demonyo 2,000 years ago, totoo po yun, tinalo ni Jesus si Satanas. At lahat ng pamunuan ni Satanas, mga demonyo, hukbo niya, defeated lahat. Nung si Jesus ay nabuhay na maguli. Nandun po yan sa Colossians chapter 2, verse 15, na sabi doon, inilagay ni Jesus sa hayag na kahihiyan si Satanas, ano? Nung talunin ni Jesus si Satan, sinamsaman niya ng mga weapons si Satanas, no? At inilagay sa hayag na kahihiyan. Defeated 100%, the devil and his host were defeated 2,000 years ago sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Ngayon, si Jesus ay nabuhay na maguli, ito yung kanya binili sa kanyang mga alagad. Kasama sa pangangaral ng Ebanghelyo, yung mga sumampalataya, kailangan mabautismohan para 100% ang kanilang pagiging anak ng Diyos, at
pagkatapos sa mga mananampalataya, hindi po sinabing sa mga apostles lang, hindi sinabing gano'n. Sabi, those who believe, this sign shall accompany those who believe. So kahit ikaw baby Christian, hindi ka apostle, hindi ka prophet, hindi ka pastor, sasamahan ka ng tanda na ito o ng kapangyarihan na ito. Ano sabi ni Jesus? In my name, you will cast out demons. Okay. In my name, you will cast out demons. Hanggang dito na lang tayo. No? So, pag-usapan natin ito. Kaya sinabi ni Jesus, alam ng Panginoon na after Jesus ascended to heaven, umupo sa kanan ng Ama, marami tayong ma-encounter ng mga demon-possessed or people who are under the attack of demonic spirits na kailangan nila ang tulong natin. Wala nang ibang tutulong pa kundi ang church ng Panginoon. Kaya si Jesus umakit sa langit, iniwan sa atin ng Panginoon ang kanyang ministerial gifts. Alam niyo yung fivefold ministry gifts? Ministry mismo ni Jesus yun. Nung siya ay tao at nung siya ay nagkatawang tao, nag-operate siya as apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kanya lahat yun. Nung siya umakit sa langit, dinibide niya yun sa body of Christ. Kung sinong marapat pagbigyan noon, bagay sa iyo, yan ang magiging ministry mo. Kagaya ko, tinawag ako pastor. Nung una, ayoko maging pastor dahil wala akong kakayahan yan. Ang pinaka-weakness ko ay communication. No? At pakikipag-usap sa tao. Pero with God, all things are possible. So, hanggang ngayon, pastor ako. Almost, ilang taon na ba? More than 36 years. No? Hindi lang, teka, 85. More than 36 years. At sa pagiging Kristiyano ko, ako ay nasa 46 years na ang pagiging Kristiyano. So I think 39 years na po akong pastor. 39 years na akong pastor. At sa pagiging Kristiyano, 39 years na akong pastor. Sa pagiging Kristiyano, 46 na po akong taon. 46 years na akong Kristiyano. At sa pagpapastor, 39 years na po. Kaya ako sinasabi yan, sa loob po ng 39 years, napakalaki po ng itinuro sa akin ng Panginoon na karanasan how to cast out demons. No? Iba-ibang klaseng demons po na encounter natin at napalayas natin. So, marami ang meron ngayong Ministry of Deliverance. Ang aming po church ay merong Ministry of Deliverance. Kahit noong pagbabago ko nagpapastor, nung babago pa ako nagpapastor, alam ng ibang mga churches that meron kaming practices that we're casting out demons. Kaya, nung yung isang umaaten sa church nila, sila ay Baptist, sila ay cessationist, ay naposes ng demonyo yung isang umaaten sa kanila. Pinuntahan ako sa church namin, nagkataon naman na ako ay nasa Maynila. At humihingi ng tulong, nakikiusap na kung mayroong workers na may papadala para palayain, i-cast out yung demonyo doon sa tao na gusto nilang tulungan. Hindi nila matulungan. Bakit? Hindi nila alam kung paano palalayasin yung demonyo. Pinabalik I think nung caretaker namin, no? Hindi na bumalik. No? I hope nakakita siya ng ibang tutulong. At that time, nasa Manila ako. Babago ako nagpapastor, so wala pa akong natitrain ng mga disciples na pwedeng mag-cast out ng demonyo at that time. No? Kaya ngayon, marami tayong tinitrain at pati sa mga pakikipig-deal sa mga kalaban, spiritual warfare and deliverance, sinuturoan natin sila. Okay. Kasi marami tayong ma-encounter na kalaban. Kaya nga, sabi ng mga cessationist, tapos na raw yan. Sabi ko, subukan nyo magbisyon sa kabundukan, sa mga tribes. Ewan ko kung hindi kayo harapin ng mga witch doctor at mga witches doon sa lugar na yon na i-invade yung territory. Alam nilang
merong invasion ng territory at ipakikilala nyo ang Panginoong Hesus, so hindi maaring papalagyan mga yan. At marami akong testimonies na rinig, mga missionary na pumunta sa mga tribes, mga American missionaries, na pumunta sa mga tribes, lagi may na-encounter na ganyan. So we need the power, the backup power, anointing of the Holy Spirit. We still need the gifts of the Spirit. Okay? Kailangan natin yan. Yung isang missionary, nag-testify, sabi niya, pagdating doon, sinalubos siya ng witch doctor. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka dito sa aming tribe. And now, I'm umalis. Mamamatay ka. Inihagis yung poisonous snake sa ere para tuklawin siya. Doon sa ere, sinabayan niya, sabi niya, dead. Yun lang sinabi niya doon sa snake. Dead. Bumagsak sa lupa yung snake, patay. Patay. So marami pong ganyan na mga manifestation, no? Na mga hiwaga, mga himala. Sa communist country nga, mayroon nangyari. At hindi naman laging gano'n, no? May nangyari na yung isang kasama nila, sabi nila, nagpe-prayer meeting sila, I think cell group yon. At sila ay nagba-Bible study, isang small group. Yung small group na yon ng mga Chinese, no? Nag-Bible study, sabi nung kasama nila, dalian nyo, umalis na tayo. May mga parating na mga sundalo. Naku, imbis na sila mataranta, naghawak-hawak sila kamay, at sila ay nanalangin sa Panginoon, Lord, iligtas mo po kami. At kami ay huhulihin, dadakpin kami. Nag-pray sila, dumaing sila sa Panginoon, nagpuri sa Panginoon. Alam nyo, maniwala kahit hindi, nung sila nagmulat ng mata, nasa ibang lugar sila. Nag-transport sila, yung mga Chinese. Nalipat sa ibang lugar, nagmulat sila ng mata. Wala na sila doon sa lugar na papasukin ng mga sundalo. Miracle yun. Na-transport sila to another place. See? So, pero hindi laging gano'n. May mga pangyayaring gano'n, gagayahin hindi naman pwede. Okay, parang yung mga kabataan Koreano sa church, nag-preach yung pastor nila na lumakad si Jesus sa tubig Tsaka si Peter. Nako, after nung service yung mga kabataan Koreano mga baby Christian pumunta doon sa ilog ba yun, o dagat. At lahat sila lalakad daw sa tubig, di sila lahat nahulog doon sa tubig. So hindi gano'n. May mga bagay na para sa kanila lang yon at hindi naman tayo kasali ron. Okay. Now, so maraming mga demonyo ngayon. Meron akong kaibigan na may ministry of deliverance, but the problem is, nagpapalaya siyang demonyo, hindi demonyo raw ang pinalalayas. Kaluluwa ng mga tao. Kaluluwa ng mga taong namatay. No? At naniniwala rin siya na may kaluluwa ng taong buhay, which, o mangkukulam, na pwedeng pumasok sa katawan ng tao. At yun daw ang pinapalayas nila. At sabi ng kaibigan ko, wala na raw demon possession ngayon. Ang pumapasok daw sa katawan ng tao ay mga souls of those departed people. Yung mga taong namatay, doon pumapasok sa katawan ng taong buhay. At pwede rin daw pumasok ang spirito ng mangkukulam o ng albularyo sa katawan ng tao. So, wala po tayong matibay na ebidensya na ang kaluluwa o espiritu ng mangkukulam o ng albularyo pwede pumasok sa buhay na katawan ng tao. Personally, hindi ako naniniwala roon dahil walang ganyan sa Bible. At kung meron at wala ring kaluluwa ng tao na pwede pumasok sa katawan ng taong buhay. Wala pong kapahintulutan ang Diyos na ganyan at walang ability ang taong patay na napapasok-pasok sa katawan ng ibang tao. Walang ganyang kakayanan ang mga taong namatay. Ang may kakayanan ng pagpasok o pagposes ng katawan na may katawan, ang mayroong kapangyarihan ganyan ang mga demon spirits. Now, who are those demon spirits?
Sila po ay mga nabuhay na mga nilalang o sila ay mga nabuhay na mga creatures nung unang panahon na sila ay offspring or mga anak ng mga fallen angels sa mga taong babae, sa mga anak na babae ng tao. Nandun po yan sa Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, at nandun din po yan sa Book of Enoch, kompleto yung binanggit doon sa Book of Enoch, na yung 200 watchers, yung mga watchers na yun ay mga fallen angels na inassign ng Diyos sa planet Earth to guard the people, to guard our planet, no? Pero nabighani sila sa mga magagandang anak na babae ng tao at nagkaisa sila na kumuha ng mga kanya-kanyang babae o mga asawa at kanilang gumawa sila ng experiment na kanilang inanakan, ano? At nanganak, ang mga anak ay mga giants kasi ang mga angels ay by nature sila ay created ng Diyos na mga malalaking creatures, no? Pero nababago nila ang size nila, napapaliit din. Pero ang natural na size nila, malaki parang giants. O silang giants. Okay. So, meron pang another ng mga creatures, no? Nag-experiment ang mga fallen angels na gumawa ng kasalanan, yung tinatawag na bestiality, no? Ni-rape nila yung mga animals at ang naging offspring sapagkat meron silang kapangyarihan, no? Na nagawa nila paraan at nanganak yung mga animals ng another ibang klaseng creatures, half human, half animals. So, nung nalipol yung mga yan, nung panahon ni Noah, no, nilunod ng Diyos sa tubig, sila yung mga naging disembodied spirits na walang katawan na hanggang ngayon nasa mundo pa. No? Nasa mundo pa sila. Alam niyo yung 200 watchers na tinukoy sa Book of Enoch. Alam niyo ang Book of Enoch, dati po yan kasama sa kalipunan ng Biblia. Ano? Nasa Bible daw yan natin. Kaya lang sa isang council, nandoon ang Catholic Church, pinatanggal ng Roman Catholic Church ang Book of Enoch sa Bible. No? Kaya nawala ang Book of Enoch sa Bible, pero dating kasama raw. So ang mga Ethiopian Christians, no, yung mga Ethiopian Christians, ang Bible po nila may Book of Enoch. At saka yung iba ring mga apocryphal books, tinanggap nila, nasa kanila yun. Kinonsider nilang inspired writings din yung Book of Enoch. Okay. Pero sa Bible natin, wala na. Ang posisyon ko dyan, hindi sapagkat hindi kasama sa Bible, hindi natin masasabing Book of Enoch ay 100% inspired by the Holy Spirit kasi nga hindi nakasama sa canon. Tapos, pero pwedeng basahin pat makita natin yung history ng mga unang panahon, no? Pagbatayan, yun yung book, yung mga libro nga ni Josephus, yung aklat ni Josephus na mga historical books, binabasa ng mga Bible school students, binabasa ng mga professors, no? At magandang references, makita natin yung nangyari nung unang panahon. Kasi ay kulang tayo sa mga books nung unang panahon. Alam niyo yung Roman Empire, wala na i-contribute na maganda sa mundo. Na-contribute niya sa lugar nila, yun, pina-bricks yung mga karsada. Pero kabuuan, wala. Bakit? Ang nagawa lang nila, tagasunog ng mga books, historical books ng mga Jews, historical books ng mga tao. Kaya ang mga Jews, nawala yung mga historical books nila. Ganyan ginagawa sa gera ng mga nang i-invade, sinusunog yung mga historical books para yung mga susunod generation hindi nila matandaan kung saan sila galing, kung ano nakaraan nila at hindi sila magkaroon lakas loob na magrebelde. Okay, strategy rin yun. Okay, balik tayo sa topic natin. So, nandun niya sa Book of Enoch na 200 fallen angels, you know? At immediately, they were arrested by God, pinaresto sa mga angels at kinulong po sila sa Tartarus. Doon sa kulungan, bilangguan
ng mga fallen angels. And those 200 fallen angels are now in prison doon sa Tartarus. Na nandoon ang kadiliman at nakabilanggo sila. Pero sa kahuli-hulihan, magwakas sa mundo, ano yan, marirelease po yan eh. Ano? At bukod po yung tropa, yung dabarkads ni Lucifer na one-third ng mga angelic host na hanggang ngayon ay nakakalaya pa. Ano? One-third ng mga angels sa langit, kinuha ni binrainwash ni Lucifer at nakuha niya, sumama sa kanya. Napasama sa kanya. So, kalaban din ng Diyos, sa kalaban din ng church. Yung one-third ng mga fallen angels na yun, plus may mga kalaban tayo, mga demon spirits. Okay? So, itong mga demon spirits na ito, kalaban po natin yan. Ano? Sabi ni Jesus, kasama yung pagka-cast out ng demons at yung power manifestation of the power of the Holy Spirit, kasali yan every time we preach the gospel. No? Every time we share the gospel, we preach the word of God. No? Tiyak, mayroong pipilitin ni Satanas na hadlangan ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. Pipilitin niya. Kagaya ngayon, ang topic natin to cast out demons, video call naman ng video call yung group na nagsama sa akin na hindi humingi ng permiso, kaya na-istorbo tayo kanina. So, yun po yung pinanggalingan ng mga demons. Ano? Huwag tayong maging ignorant kung saan galing yung mga yan. So, hanggang ngayon, si Satan at yung one-third ng mga angels sa langit na sumama kay Lucifer, nakakalaya po sila hanggang ngayon. Yan yung hukbo ni Satanas na lumalaban. No? Tandaan nyo doon sa Daniel chapter 10, no, na sa Daniel chapter 10, nanalangin si Daniel ng 21 days. Meron siyang revelation na hinihingi sa Panginoon, no? Na i-reveal ang Panginoon, pero ang answer ng Diyos hindi makapunta kay Daniel. Why? Kasi saka lang niya nalaman, nung ika-21st day, no? Ika-21 day, dumating si Angel Gabriel. Si Angel Gabriel ay isa sa mga chief angel ng Panginoon na in charge, chief siya sa mga angel messengers. Okay? Iba-iba pong klase ang mga anghel. Sa Bible, meron 3 chief na angels na tinukoy. No? Ang isa dyan ay si Angel Gabriel na chief angels ng mga angel messenger. Si Angel Michael naman ay chief angel ng mga warring angels. Okay? Si Lucifer, na ngayon Satanas, ay pinaniniwala ng mga Bible scholars na siya ang in charge sa worship sa heaven. So, meron siyang posisyon at magtataka tayo na bakit sumama sa kanya ang mga one-third na mga angels sa langit. No? Bakit nakuha ng sumama nila? Sino ba si Lucifer? At iniwan nila ang Diyos. So dito makikita natin na may influence si Lucifer. May authority siya. No? Kung wala siyang influence, wala siyang authority, hindi niya mahikayat yung one-third ng mga angelic hosts. Ebit na nahikayat. Pinaniniwalaan ng maraming Bible scholars na si Lucifer ang in charge sa music and worship sa heaven. No? So meron siya knowledge, expert siya pagdating sa music. No wonder kung bakit sa panahon natin yun, pinupollute na mabuti ni Lucifer o ni Satanas ang music ng sanlibutan. Okay? Yes. Pinupollute niya. At meron mga satanic music. Alam nyo, naniniwala ako, about the style of music, hindi natin pwede limitahan ng style. No? Pero yung message ng music, doon yung makikita kung satanic. Sa message pa lang.
No? At minsan, kahit instrumental pa lang, makikita nyo, madidiscern nyo na satanic na kagad. Okay. Now, alam nyo, nung panahon ng, I think, kung 50s yun, kung anong year, ano, noon pa yan. Hindi ko na sasabihin title, baka inyong i-google pa, pakinggan nyo pa. Merong na lumabas na kanta noon na komposisyon ng isang composer, magaling na composer na iniwan siya ng girlfriend niya. At siya na-depress, no? Na-depress yan, sobrang depressed na gusto niya nang mamatay. Hanggang sa ginawa niya, bago siya magpakamatay, nag-compose siya ng saksakan na lungkot na kanta. At pagkatapos, saka siya nagpakamatay. Doon nakita, nung dumating ang mga authorities, nakita yung kanyang kinompose na kanta. Kinuha ng mga, ewan ko siyang kumuha noon. No? At yun ay last na writing ng pagkanta. At inirecord, pinakanta sa mga singer. At inirecord at ibinenta sa iba-ibang bansa. At nabenta. Pero ito masaklap. Ibinan po, naban sa mga bansa yung kanta na yan. Naban sa Amerika, naban sa Europe. Alam niyo kung bakit? Na-discover na karamihan ng mga nakinig doon sa kanta na yon ay nagpakamatay din. Kagaya nung writer nung song na yon, nagpakamatay. Bakit ganon? No? Alam niyo kung bakit? Kaya sabi ko sa inyo, merong satanic music o satanic song na dapat maging aware tayo. No? Kung merong gospel song, meron ding satanic song. Except dyan si Satanas. Sapagkat nasa Book of Ezekiel na sinabi nung nilikha ng Diyos Satanas, may nakakabit sa kanyang katawan ng mga musical instruments. So that means musician, si Lucifer. So yung mga isinama niya mga angels, hanggang ngayon malaya pa yan. Yan ang bumubomba, lumalaban sa atin at sa mga angels of the Lord. So ganun yung nangyari doon sa kanta na ang nag-compose nagpakamatay. Yung mga nakikinig nagpapakamatay din. Ay delikado yan. Sinubukan kong tingnan, no, i-google at napakinggan ko yung kanta. No? Dito sa bahay namin. Pagkatapos ko makinig, ako ay nanalangin. Ano? Nanalangin at pinalinis ko sa Panginoon ang buong sambahayan namin. Kasi baka maiwan yung spirit sa bahay. Suicidal spirit po yun. No? Pumapatay yun. So ganyan, pagka merong satanic song na winelcome nyo, pwedeng yung demon spirit ma-welcome at tumira dyan sa bahay nyo dahil doon sa satanic song. Hindi lang dahil doon, pwedeng kayo ay kumuha ng mga relics o mga souvenir from other countries or from tribal people o binigyan kayo ng mga mahalagang bagay galing sa kanila na hindi nyo alam na yung mga binigay na yon o yung nabili nyo sa tindahan ng antiques, mga relics, no? Mga imahin pala na sinamba nung unang panahon ng mga Satanist o ng mga cult. Ngayon, iniuwi mo sa bahay, pagdating sa bahay, after several days or months, lalabas yung manifestation. Nandyan yung buo sambayan, lagi nagkakasakit. Or, yung buong sambayan, nagkakagalit, merong spirit of division, no? Or, yung sambayan, marami namamatay sa sakit. Paulit-ulit, yung sakit na yun ang kinamamatay. So, kasi meron nakapasok na spirit. Meron isang missionary from, ewan ko kung saan tribe yun, Amerikano ito. Nung bago siya umuwi sa kanilang bansa,
kinuha niya yung, hindi ko maalam kung pabaon sa kanya, pasubir sa kanya, ng mga tribal people, na yun naman mga tribal people na sinyera na ng gospel, hindi rin nila alam na gano'n. So, nakuha niya, nagkaroon sa souvenir, yung sibat. No? Isang sibat na tuwa siya dahil may mga decoration. At talagang tribong-tribo ang dating. At sabi niya, i-display ko ito sa bahay ko pagdating. At kanyang naiuwi sa bansa nila at dinisplay niya doon sa dingding. After several days, nagkaroon po ng manifestation ng demon spirit sa bahay niya. At hindi niya maintindihan. No? At nagkakaroon siya ng maraming problema at nakukunti siya at nagkakaroon siya ng iba-ibang karanasan, manifestation ng demon sa bahay nila. Then nagpray siya, Lord, bakit ganito? No? Pagka-uwi ko, ganito na naranasan ko. At nagsalita sa kanyang Panginoon. At sinabi, tinukoy mismo ng Panginoon na kaya nakapasok ang mga demon spirit sa kanyang bahay because of that souvenir. Sibat na galing doon sa tribal people, ngayon pala ay kargado ng masamang espiritu. Maybe yan ay winorship nung unang panahon o kung ano man. No? Parang kagaya ng mga anting-anting. Anting-anting, delikado po yan eh. Hindi yan sa Diyos, sa demonyo yan. One time, nagtuturo ako patungkol sa mga demon spirits, how to cast out demons. Several years ago, nangyari po yan. Merong isang babae na hindi namin church member, nakiatin lang sa aming church. Then, nung napakinggan niya yun, eksakto naman, yun ang topic ko, lumapit sa akin, humingi ng appointment at sabi niya, Pastor, tulungan mo po ako. Ako ay hindi mapagkakatulog. No? At lagi siyang puno ng fear. May takot siya at hindi niya maintindihan kung ano nangyayari sa kanyang katawan. May fear siya, hindi siya makatulog. Dahil sabi niya, nabanggit niyo tungkol sa anting-anting. Naku, ang dami ko po niyan. Hindi ho ba sa Diyos yun? Kako hindi. Marami. Sige, mag-schedule tayo. Willing ka pa, deliverance. Opo, gusto po ma-delivered. Napapagod na po ako. Nandoon yan. Ang problem mo, nandoon sa anting-anting. Naku, ang dami po niya. Bigay po yan nung aking ex-boyfriend. No? At binigay sa kanya ng mother niya, nanay niya na namatay. Kaso hindi niya nakatuluyan yung ex-boyfriend niya. Nawala na. No? Hindi ko alam kung namatay o pumunta sa ibang lugar. Hindi niya sila katuluyan. Pero nung sila pa ay binigyan siya nung boyfriend niya, nung attache case, bagong-bago, iniregalo sa kanya, na nandoon lahat yung anting-anting na iniwan nung kanyang nanay na namatay. Naku, iba-ibang klase mga kapatid. No? At sabi ko sa kanya, so, para ma-delivered ka, kailangan sunugin natin to. Willing ka ba na pasunog natin to? Kita ko bago itong attache case. Ito ba'y kasama talaga? Kasama rin po yan. Bagong-bago ito. Napakaganda. Pero susunugin natin. Okay lang ba sa'yo? Okay po sa akin. Lahat ito, susunugin natin. O sige. Sige. At ganito. Inibanghelyo ko para, sige, to be sure na siya ay sa Panginoon, maging Kristiyano. Sabi ko, ikaw ba'y naniniwala kay Jesus? Ganito, ganyan, inibanghelyo ko. Inilid ko sa prayer of repentance, prayer of acceptance. Sumabay ka sa akin panalangin. Opo. Sabi ko, Panginoong Jesus, sabi ko, Lord, narito po ang iyong anak, tumatanggap sa iyo sa araw na ito, palalayain mo po siya, mula mo siya, ikaw ang magiging Panginoon niya. Sumabay ka sa akin panalangin. Pinasasabay ko, alam mo, pagdating doon sa pangalang Jesus, hindi niya mabanggit. Listen mga kapatid, yan ang unang first step, encounter with those demon-possessed people. No? Pababanggit niyo yung pangalan ni Jesus para ma-confirm kung siya ay talagang demon-possessed. Kasi may mga tao na napagkakamalang demon-possessed, pala, sira pala ang ulo. No?
Meron naman mga tao, hindi naman sira ang ulo, pero ang manifestation, akala mo, demon possessed. Minsan pa nga, makikita niya sa mga Kristiyano. Akala mo, inaalihan, napuposes ng demonyo. Nagsasalita, iba. No? Kaya may katanungan, ang mga Kristiyano bang totoo ay napuposes? Hindi po. Why? Because we have the Holy Spirit dwelling in our body. Walang Kristiyanong napuposes ng demonyo. But listen, iba-iba pong level yung tinatawag na pagpasok ng demonyo sa katawan ng tao. At hindi basta siya makakapasok sa katawan ng tao, may mga dahilan din. No? Example, nag-uwi ka sa bahay nyo ng mga souvenir o relics or antique na may karga pala yan o ng mga idols na winorship ng mga pagans, no? Or something na kakaiba na mukhang magandang gawin souvenir na mukhang sinauna. At yan daw ay nahukay, yung relics na yan. Naku, kung yan pala ay in-offer kay Satan or sinamba noong unang panahon, yan ay pagkakato sa mga demonyo para sila ay makapasok sa bahay. No? Yes, makapasok sa inyong pamilya. Okay. At wala na po tayong oras kasi so lagyan natin ng part 2 ito. At sa part 2, doon natin ibibigay lahat how to cast out demon spirits. Ngayon, binibigyan ko lang po kayo ng background. No? So, yung pong mga naging tatay ng mga demonyo, mga fallen angels, sila po yung nakakulong nga sa Tartarus. Iba yung group ni Lucifer, ni Satan, na nagrebelde sa Panginoon, 1/3 po yun. Hanggang ngayon nakakalaya. Kaya nabanggit ko si Daniel, yung kanyang 21 days na pananalangin, hindi makarating yung answer. At nung dumating yung answer, galing kay Angel Gabriel, at sabi niya, ay, Daniel, gusto ko malaman mo na first day ka palang nanalangin, tinugong ka na ng Panginoon. Bakit ngayon ka lang dumating? Ba't ngayon lang? Alam mo, hinarang ako sa itaas ng mga kalaban. Yun ang sinasabi ko. Merong Air Force, demonic Air Force, or maybe those are angelic forces na mga hukbo ni Satanas na hinarang siya. Alam na meron siyang misyon, dalhin ang answer kay Daniel, pero hindi siya makatuloy dahil nakikipaglaban siya sa taas. Until, sabi niya, dumating ang isang backup. Sino yun? Si Angel, Archangel, isa sa mga chief angel, Archangel Michael. At sabi ni Michael, bro, tumuloy ka na sa mission mo at ako nang bahala rito. So, tinulungan siya ni Angel Michael at nakalusot siya at ang nagpatuloy pakikipaglaban ay si Angel Michael, Archangel Michael. No? So, ibig sabihin, dapat pala, first day pa lang, may answer na. Bakit nahadlangan sa itaas? Yan lagi ang ginagawa ng mga demonic forces at mga Persian, mga fallen angels na kalaban natin. Harangin ang panalangin natin, harangin ang answer sa panalangin. Harangin din ang pagpapala ng Diyos. At ang tanging paraan para ma-release ang answer, ma-release ang blessing, ma-release ang angels ng Panginoon na inutusan ng Panginoon to bring the blessings to us. No? Ang tanging paraan is to pray. Alam nyo ginawa ni Daniel, ang attitude niya, nung hindi siya tinutugon ng Diyos sa pakiramdam niya, hindi siya tinutugon, hindi siya nang hinawa, hindi siya nagduda, hindi siya nagdoubt. Anong ginawa niya? Patuloy at patuloy siyang nanalangin hanggang sa umabot ng 21 days. Paano kung after 3 days pala huminto na siya? No? Wala ang answer. Ako, hindi na darating ang answer. Hinto na ako after 3 days. Di na wala. Hindi talaga nakarating ang answer.
Pero bakit dumating yung answer after ng 21 days kay Daniel? Hindi kasi siya huminto ng pananalangin. So, lesson po yan na huwag tayong hihinto sa pananalangin hanggat hindi natin nakukuha yung answer. So, isa lang yan sa truth na meron talaga tayong kalaban. No? Mga angelic force, yan kalaban natin, si Satanas at ang mga angelic forces niya, plus mga demon spirits, yan ang mga magkakakampi. Tapos may mga agents pa sila. Ano yung mga agents nila dito sa lupa ng mga tao? Magkukula, manggagaway, albularyo, yung mga ahente. Mga magkakakampi po yan. Mga aswang. Sino ba yung mga aswang? Yan po yung mga satanist na nasa advanced stage na ng kapangyarihan ni Satanas. Yes, merong isang na born again eh. Dati siyang aswang, dati nagiging aswang. Kinuwento niya lahat. Paano siya nagtatransform, paano yung power niya, no? Sabi niya, kaya niya maging pusa, kaya niya maging aso, kaya niya maging tao. Meron siyang ganung power. Advanced na nga ang power niya eh. May level by level din yan, yung mga satanic power. Meron ako nabasa testimony, dating satanista, na ang sabi doon, turo sa kanila, ni Satanas, kung gusto mo mag-increase ang power mo, and that is satanic anointing, no? Sabi, eto, pag gusto mong lumakas kapangyarihan mo, eto, gagawin mo ito. Ano yun? Ang isang pinagagawa, mga kapatid, makakadiri, kumuha ka ng daga na 4 days ng patay. Naku, ang baho na, may uod na po yun. Kainin mo. At ang iyong kapangyarihan ay mag-i-increase, no? Lalakas. At merong ibang gumagawa niyan. No? Kinakain yung bulok. Si Satanas ang mahilig sa ganyan eh. Yung lukuhin niya ang tao, pakakain. God created man in His image and likeness. Kaya tunto ay Satanas. Sasabihin niya, in the image of God, itong kalarawan Diyos, hindi ko magantihan ang Diyos, gagantihan kita sa tao, pakakainin kita ng bulok na daga. Kaya pag nakikita ng tao, sumusunod sa kumakain bulok na daga, na-imagine niya ang Diyos because we're created in the image and likeness of God. Ganyan manloko sa Satanas. At minsan, bibigyan ka ng kapangyarihan. Pero, listen, may termino yan. Pahiram lang sa'yo. Parang isinanla. Nagsanla ka ng kaluluwa sa kanya. Sanla mo yung kaluluwa mo, bigyan kita ng power. Pasisikatin kita. Or meron ka supernatural power. Meron po nangyaring ganyan nung unang panahon. Hindi ko lang matanda kung anong year yun. Sikat na magician, sumikat talaga. Naging popular siya. Alam niyo kung bakit? Publicly, dinedemonstrate niya. Nagpapasaksak siya ng itak o ng espada. Tumatago sa katawan ang espada. Binubunot, walang dugo at maghihilom yung sugat. Laging ganun. Publicly, dinedemonstrate niya. And that was a satanic power. At nagpapasaksak siya. Hindi na dugo. Pag hinugot, buhay pa rin siya. Lampasan yung espada sa katawan niya. Pero dumating ang time, tapos na ang pahiram ko sa ng kapangyarihan. Ang nangyari, hindi siya aware, tapos na. Nung siya nag-exhibition, nagpasaksak siya sa isang tao. Pagsaksak sa kanya, tumalsik ang dugo, sumirit ang dugo, lampas sa katawan niya at namatay siya. Nagpapahiram si Satanas ng kapangyarihan, pero may kapalit. May kapalit. Kaya may mga kalaban tayo, mga mangkukulang, albularyo, kung ano-ano pa. Meron isang case na yung itong babae ito nagtatrabaho sa sa loto. Sa loto, hindi pa siya Christian. Itong kabataang babae ito, may itsura, maganda siya. Dinaanan one time, kasi ang kanyang problem, araw-araw nire-rape siya. May nangre-rape sa kanya na hindi niya nakikita. Sabi ko sa kanya, nung nire-rape ka ba, sa gabi nire-rape siya, nasubukan mo bang imulat ang mata mo? Sabi niya,
hirap po akong imulat ang mata ko. Pero natatandaan ko, one time, pinilit ko imulat. Nung naimulat ko, ang nakita ko, ano nakita mo? Ang nakita ko po, na rapist, na rape daw sa kanya. Tandaan nyo, dalaga ito, dalaga. Nang rape sa kanya ay yung albularyo na napuntahan niya. Sabi ko, it's either na yung nang-rape sa'yo ay yung espiritu ng albularyo na meron siyang power na gaya ng ginagawa ng iba na kung tawagin ay astral projection or astral travel, napapahiwalay nila yung espiritu nila, but not their soul. Naiwan yung soul sa loob kasi soul gives life. Ang spirit pwedeng umalis. Yan ginagawa ng mga nag-astral projection or astral travel. Yung spirit nila nagta-travel. It's either yung espiritu ng albularyo na re-rape sa'yo or yung demons na nag-aalaga doon sa albularyo. Alin man sa dalawa. At sabi niya, kaya naman po ako'y pumunta doon. Hindi talaga naman ako andyan, naniniwala. Kasi yung kaibigan ko, yung best friend ko, nagpasama, masama ang pakiramdam niya. Sabi, sama mo naman ako doon sa albularyo at ako'y magpapagamot, masama ang pakiramdam ko. Sige, sinama niya. Nung makita siya ng albularyo, na-attract sa kanya. Dahil maganda babae. At sabi, halika ineng, halika rito. Hindi po ako may sakit. Ito pong kaibigan ko, sinamahan ko lang po. Hindi, pareho ko na kayo gagawin. Wala nga ho ako sakit. Hindi, pareho, halika. At hindi siya, bigla siyang binugahan ng usok. Ayaw man niya, pero bigla siyang binugahan ng usok. At ang nangyari sa kanya, kala nga baliwala lang. Pag-uwi ng bahay, simula noon, gabi-gabi, nire-rape siya ng demonyo o kung sino yung nang-rape niya. So sabi ko sa kanya, eto, panahon na, para makalaya ka. Gusto mong lumaya? Pinreach ko ang gospel sa kanya. And she accepted the Lord Jesus Christ to be her Lord, God, as Savior. Ako po'y pinatawag lang doon sa lugar na yun. Hindi namin church members yun, hindi ko kilala. Pero yung nakakilala doon ay member sa ibang church na Pentecostal din, continuationist din. Pero nabalita niya na nagkakasuot ako ng demons, humingi ng tulong. No? At sumakay kami sa van, dinala ako doon dito sa Alaminos, sa may San Pablo po ito, dito sa Alaminos, sa Laguna. At doon, tumanggap sa Panginoon. At yun ang first and last na nakita ko. Yung babae na yun, hindi na ako pinatawag. Basta nagpasalamat lang sila na tumulong ako sa kanila. Paglabas namin doon sa bago dumaan doon sa karsada ng Alaminos, merong isang parlor doon. Isinama rin ako doon. Isabay na po natin doon, pastor. At bakit? Ito, isa pa rin itong parlor. May manifestation po dito ng yung ang tawag dito, Saint Elmo's Fire, San Elmo, apoy ni San Elmo, Saint Elmo's Fire, sa English ay yun ang tawag, Saint Elmo's Fire, na bolang apoy yun, no, na umaapir-apir ko sa lugar, doon sa parlor, merong ganon, no? At may nakakita rin ng bola na gumugulong doon. So, diniliverance namin yung place, yung parlor. Tapos umuwi na ako. Yun ang first and last. No? Nag-conduct ako ng deliverance doon sa isang dalagang nire-rape ng demonyo at doon sa parlor. Hindi na ako pinatawag. And I believe na nakalaya sila. No? Kasi kung hindi, patatawag pa uli ako. So, merong mga ganyang cases. At titingnan nyo, next week, ating pong linawin kasi hindi lahat ng parang possess ay demon possess. So, kailan Tuesday, sa Friday, discussin po natin yan. Paano mo malalaman ng isang tao ay demon possess at merong kahawig na manifestation, nakala mo demon possess. No? Pero hindi naman. Next week ko sa Friday ko lang di-discuss sa inyo. No?
So, purihin ang Panginoon, wala na po tayong time. At yung ding paraan, yung method, how to cast out demons, sa Friday na lang din po. Ito ay, kung pa lang ito, binigyan ko kayo lang ng background patungkol sa mga kalaban natin before na ating pag-aralan yung how to cast out demons. Okay po. So, ang oras na, maraming po salamat sa mga kasama natin sa Bible study. At let's share this word. Kung meron kayong mga pastor, share nyo sa pastor nyo. Marami mga pastor, hindi sila hindi sila sanay patungkol sa mga ganitong paksa, especially mga cessationist brothers natin. So let's share this truth to them. At pag-pray natin ang video nito, marami ang makarinig, makabasa, makapanood. Okay. So praise God at so purihin ang Panginoon. Basta tandaan po natin, we have the authority and power of the Lord Jesus Christ to cast out demons. So, sa Friday, part 2. God bless everyone. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga kapatid na amin pong ini-educate, Panginoon, patungkol sa larangan ng pakikipagbaka, spiritual warfare, and deliverance. Maraming po salamat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa amin, authority, to destroy the works of the devil and to cast out all demonic spirits, anumang klaseng demonyo sila, gaano man sila ka-powerful. Lord, we believe that you who lives in us is greater than them who are in the world. Higit ka makapangyarihan in the name of Jesus. Higit ka na makapangyarihan and pinagagamit mo sa amin ang iyong pangalan to destroy the works of the devil and to cast out demons. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kapatid namin na nakarinig ng salita at those who are sick might be healed tonight, Lord, in the name of Jesus. Maraming po salamat. Pagpalain mo ang mga anak mo sa gabing to. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all, mga kapatid. Amen. Amen.